Hello, Kringaw! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Bago po tayo magsimula, shout out sa mga kayanggaw natin na sina Redan Plateros and Nicole Ann Perpeñan. Meron silang tanong ulit. Sabi nila, Miss Clar and Sir Jay, ilang taon na po ba kayo? Tapos sabi ni Sir Redan, mukha po kasi kayong 21 at 22. Yes naman. Kailan kaya tayo yun? And yung edad, sasabihin namin sa dulo ng video. Pero, Comment nyo, hulaan nyo kung ilang taon na kami. and bago natin simulan yung kwento Kayanggaw, please, huwag nyo naman kalimutan, i-hit yung subscribe button at notification bell. Mag-comment para mapabilang kayo sa shoutout section natin. And syempre, i-like yung video natin para umabot ang video natin sa lahat ng ating mga Kayanggaw. So, ano pang iniintay natin Kayanggaw? Enjoy! Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Lalo na sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ibabahagi ko ang isang pangyayari mula sa nakaraan ko. Ilang taon pa lang naman ang lumipas. Moderno na noon, marami ng gamit at teknolohiya. Pero may mga nilalang pa ring umiiral na hindi natin maipaliwanag. Nagsimula ito nang bumili ang tiyahin ko ng piggery sa malayong lugar. Malayo sa bayan at katabi pa ng punerarya. At upang lubos na maunawaan ng lahat, ako po si Ellie. At ito ang aking kwento. Oh, ito. May iniwan akong alaga dito. Itim na baboy yan. Pero sana wag niyo itong ibebenta ha. Siya kasi nagbibigay ng swerte sa negosyo eh. Kaya hayaan niyo lang siya dyan ha. At kung maaari, alagaan niyo na rin. Yan lang talaga yung pakiusap ko sa inyo. Medyo weirdo pero sige. Kung makabubuti naman yan sa negosyo ayos lang sa amin. Pero gaya po ng sabi ninyo, swerte siya sa negosyo. Bakit niyo po ito binebenta sa amin? Tapos ang mura pa ng halaga. Ay nako, dahil sa mga anak ko, gusto na nila ako sumama sa kanila. At ayaw na nilang manahin itong piggery ko. Sa bagay, ang negosyong to, hindi na rin bagay sa kanila. Yung mga negosyo nila ngayon, talagang matataas yung lipad. Ang gusto nila, iwan ko na lang ito at ipamana sa susunod na henerasyon. Kaso nga lang, may alaga ako dito. Yan nga ang itim na baboy. Kung papabayaan ko siya, paano naman siya, hindi ba? Kaya nga naghanap ako ng buyer. Tapos ibinenta ko ito sa murang halaga. Pero namili ako. Ayoko ang makabili ng ari-ariang ito. Hindi bibigyan ng pansin ng alaga akong baboy na ito. Mabuti na lang napakiusapan ko kayo. At maraming salamat talaga ha. Yung baboy na yan yung tunay na dahilan kung bakit ko ibinenda ito. Kung ganun po wala namang problema. Sige po. Total naman nabili namin ito sa murang halaga. Aalagaan na rin namin yung baboy na yan. Bilang pasasalamat na rin po sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Marunong protektahan ng baboy na yung mga tao. Sige na. At malalaman nyo din kapag nagtagal kayo dito. Talaga ho ba? Siya, sige ho. Wala namang problema sa amin. At saka maraming salamat ho ulit, ha? Palaisipan talaga sa amin ng baboy na itim. May malasakit yung matanda kaya sinunod namin siya ng tiya ko. Praktikal lang si tita. Gusto niyang kumita at mapagalaw ang pera ng asawa niyang Amerikano, na matanda na rin naman. May anak sila, ang pinsan kong si Kuya Vince. Kasama sa babuyan ng maliit na sementadong bahay. Kasya kami pero hindi komportable. Kaya matapos ang isang linggo, bumili kami ng maraming biik at sinimula namin ang renovation. Kuya Vince, ang bait talaga ng daddy mo, no? Handang-handa siyang maglabas ng malaking pera para sa inyo Tayo lang naman kasi yung paraan niya para makabawi sa amin ni Mama Hindi naman niya maiwan yung pamilya niya sa ibang bansa. At saka ano bang purpose ng mga Amerikano, hindi ba? Di gatasan lang ng gatasan. Grabe ka naman kuya sa gatasan. Tatay mo kaya yun? Para sa akin, hindi Hindi naman talaga normal yung pamilya namin. Yung tipong may karapatan ako pero wala pa rin. Totoo nga, apelido ko yung dala niya.
Pero sa legal, tatay ko ba siya? Hindi naman, di ba? Ay, masama talaga loob mo sa tatay mo, kuya, no? Pero tatay mo pa rin talaga yun eh. Alam ko naman yun, Ellie. Hindi ko naman siya inaaway kapag nagkikita kami. Tinuturing ko pa naman talaga siyang tatay eh. Nakikibanding naman ako kapag gusto niya ng father and son moment. Pero, syempre, kapag iniisip ko, walang normal talaga sa pamilya namin. Hindi normal yung relasyon na to. May iba siyang pamilya. Kabit yung nanay ko. Anak ako sa kabit eh. Asan yung normal doon? Diba? Pero kaya nga lang sabi na marami. Tatanggapin ko na lang to. Kasi ganun talaga yung buhay ko eh. Illegitimate nga lang ako. Pero hayaan na nga lang natin yan. Ganun lagi magsalita ang pinsan ko tungkol sa tatay niya. Mapapansin mo talaga yung sama ng loob sa bawat salita niya. Kahit nga araw-araw ko pa siyang kausapin tungkol doon, hindi nagbabago ang sinasabi niya. Ibig sabihin ganun na talaga ang tingin niya sa pamilya nila at sa tatay niya. Nagpakasasa siya dahil iniisip niyang karapatan niya yon. Kumbaga mas pinili niyang tingnan ng tatay niya bilang bangko at hindi bilang totoong ama niya. Siguro kung ako rin naman ang nasa lugar niya ay mahirap ding tanggapin yung ganon. Anak rin naman pero yung legal talaga, anak niya sa iba. At ikaw illegitimate lang. Masakit talaga yung katotohanan ang hirap mangarap sa isang bagay na hindi mo makukuha. Lalo na kung hindi naman ito willing ibigay sa iyo ng tao. At bumabawi lang siya sa pamamagitan ng ibang bagay. Oh, ano Vince? Okay na ba yung mga baboy natin? Ma, aalihin mo yung karne. Para to doon sa itim na baboy. Itinuro kasi nung matanda kung anong pagkain ng baboy na yun eh. Ito daw, hilaw na karne. Ilaw na karne ng baboy din? Ano yan? Kakain po ba talaga yan ng kapwa niya? Grabe naman po yan, tita. Parang aswang lang po ah. Pero hindi po ba nakakapagtaka yun? Bakit kailangan hilaw na karne pa yung kakainin niya? Pero alam naman natin yung sinabi ng matanda, di ba? Pampaswerte daw yung baboy na yan. Eh malay nyo, yumaman tayo dyan, di ba? Sa bagay po, yun po yung binitawan niyang salita eh. Tingnan na lang natin kung talagang magiging mabenta tong negosyo natin. Mabenta yan, maniwala ka. At saka alam niyo namang magaling ako humawak ng negosyo, di ba? Lalo na sa negosyo na to. Kaya sige na, ako na magpapakain dyan sa itim na baboy na yan, ha? Pumasok nga ang tiyahin ko sa kulungan ng mga baboy. Naiiba ang kulungan ng itim na baboy dahil malaki na rin kasi ito. Hindi katulad ng iba na biig pa lang. Ang napapansin ko sa baboy na yon, kakaiba siya kung makatitig sa amin. Para bang naiintindihan niya ang pinag-uusapan namin. Naghihintay din siya na ibigay ng tiyahin ko ang pagkain niya. Yung kainan niya, malinis, parang sa tao. Hindi katulad ng gamit ng ibang baboy. Talagang sinusunod ni tita ang sinabi ng matanda kung paano daw ito aalagaan. At nang maibigay na nga yung pagkain, agad niya itong kinain. At talagang naubos niya agad ang karne ng baboy na binili ng tiyahin ko. Pagkatapos niya nga kumain, uminom din siya ng tubig at nagpahinga. Wala namang kahit anong senyales na delikado ang baboy na yon. Parang ang gusto lang talaga niya ay alagaan siya. Tita Alma, may sinabi po ba si Tatang kung anong pangalan ng baboy na yan? Arya daw ang pangalan yan. Babae po yan? Oo, babae yan. Halata naman, di ba? Pero sabi sa akin ng anak ni Tatang, matagal na raw itong nabubuhay. Mas matanda pa raw to sa panganay niyang anak eh. Grabe naman po yun, tita. May baboy po ba talagang kaya mabuhay na gano'ng katagal? Ma, baka mamaya hindi baboy yan ha. Baka mamaya baboy-baboyan lang yan. Posible ba talaga mabuhay yung baboy na parang tao? Tapos mas matanda pa sa panganay niyang anak? Ano yun? Matanda na si Tandang Garok ha. Sabi naman ng matandang yun, hindi naman nananakit yung baboy na yan. Kung aalagaan lang siya ng tama. At hindi rin naman mahirap yung hiling niya, di ba? Ang gusto lang niya, pagkain. Kaya-kaya naman nating ibigay yun, basta ganun lang. Araw-araw kong pinupuntahan ng baboy na yon sa kulungan niya. Wala naman akong nakitang kakaiba para masabing nagbibigay nga siya ng swerte. Yun nga lang, karne talaga ang pagkain niya. At hindi mawala sa isip ko ang pagtataka nun. Iniisip ko kung baka nananakit siya pero sa loob naman ng 1 linggo, wala namang nangyari.
Wala naman siyang ginawang masama at tuloy lang din ang buhay namin. Nagsisimula na nga rin gawin yung bahay at pansamantala kaming tumitira sa nabili na naming bahay. Yung malaking bahay na pinapatayo, nasa tabi lang talaga nito para hindi na masira yung luma naming nabili. Ang purpose kasi nun, may matulugan muna kami habang ginagawa ang bago. Tita, may bagong deliver po ba ng mga baboy? Ah, oo, mga bago yan. Mga bake din yung mga yan. Ilalagay doon sa bandang dulo para mapuno na rin yung parte doon. Napakabitan ko na kasi yun ng ilaw eh. Grabe tita, ang dami po niya na. Ganyan kasi dapat. Kapag marami kang inaalagaan ngayon, marami ka rin aanihin sa bandang huli. Kapag sabay-sabay nang lumaki yung mga yan, maghihiwan tayo ng iba para paramihin pa. Tapos yung iba, ibebenta natin sa palengke. I-deliver natin. At ngayon, ang kailangan muna nating fokusan yung pagpapalaki ng mga yan. Invest tayo muna ngayon. Ah, sabagay po tita. Pero, hindi po ba kayo kukuha ng tao dito? Yung tutulong lang po sana sa atin? Kukuha naman tayo. May nakausap na nga akong isa eh. Kamag-anak nang nagtatrabaho dyan sa punerarya. Ay, punerarya nga po pala yung nandyan no? Pero, hindi naman halata na nagbibigay sila ng serbisyo eh. Parang palagi naman po walang tao dun. Oh, bakit? Kailangan ba lagi silang may service? Baka wala lang namamatay sa lugar na to, kaya ganon. O siya sandali lang ha? Yung mga baboy nandyan na eh. Umabot patuloy tayo sa patay-patay. Yung mga baboy hindi pa naibababa. Oo nga po tita eh. Sige po, ako na rin po yung bahala magturo sa kanila kung saan nila dapat ilagay yung mga baboy doon. Medyo nakakatakot rin talaga ang lugar na yon. Katabi ng babuyan ang punerarya at sa likod naman ng babuyan ng kakahuyan. Medyo mataas ang lugar. Sa baba nun ay may sapa. Tapos masukal din. Parang ganun yung lugar na mga mangangaso lang ang kayang pumunta. Hindi rin marami ang mga bahay doon, pero malalaki naman. Parang lugar pa rin siya ng mga mamamayan, pero medyo liblib lang talaga. 2 linggo pa nga ang lumipas. May nabubuo na rin sa bahay na ginagawa. Nasimula na ang bubong nito at plano ni tita na 2 palapag yon. Yun din ang araw na nagsimulang magtrabaho sa amin ang tauhang kinuha niya. Vince! Vince, nasaan ka? Ellie, nasaan ba Kuya Vince mo? Kanina ko pang tinatawag, hindi sumasagot eh. Nandun po sa kwarto niya, tita. Busy po yata eh. Tawagin mo nga. May papagawa ko sa kanya eh. Sa pagkakataong yun ay may kasamang lalaki si tita. Sandali akong napasulyap doon bago ko sinunod ang utos ng tiyahin ko. May itsura ang lalaking yon. Tahimik lang din siya kaya hindi ko siya masyadong napansin. Maliban na lang sa mukha niya. Kinatok ko ang pinsan ko sa kwarto niya. At mula sa loob, naririnig ko ang tunog ng video game niya. Nabwisit pa nga siya sa paulit-ulit kong pagtawag. Nabwisit din naman ako kasi ang tagal niyang sumagot. Oh, bakit ba? May ginagawa ko dito eh. Ano ba meron? Tawag ka kaya ng mama mo. Kanina pa eh. May kasama siyang lalaki doon. Oh, lalaki? Ewan, kabit niya siguro. Tignan mo doon. Anong kabit? Sira ulo ko talaga. Nasaan? Doon nga. Puntahan mo na kasi. Kanina pa yung naiinis eh. Lakas-lakas kasi ng tunog dyan sa kwarto mo. Malamang hindi ko marinig yan kung sa labas siya tatawag. Malakas nga yung tunog sa kwarto ko eh. Teka nga, pupunta ako muna. Agad nga siyang umalis sa harap ko. Sumunod naman ako sa kanya at pagdating niya sa sala, ipinakilala agad ng mama niya ang lalaking kasama nito. Oh, Vince, ito na ha? Ituro mo sa kanya yung ginagawa mo para may katuwang ka naman doon sa pagpapakain at pagpapaligo ng mga baboy. Si Kevin ito. At tandaan mo ha, katuwang mo siya. Baka iasa mo na sa kanya lahat ng trabaho mo ha? Oo na po. Pero anong gagawin ni Ellie? Siya yung boss? May trabaho yan para sa kanya. Ano ka ba? Kevin, si Vince nga pala, anak ko. At itong babae, si Ellie ito, ha? Pamangkin ko. Kamusta, tol? Ayos lang ako, tol. Huwag ka na mahiya dito Basta feel at home lang. Ay nako, Kevin, huwag kang magpapabudol dyan sa anak ko, ha?
Kahit anak ko yun, huwag mong hahayaang iasa niya sa'yo lahat ng trabaho dito. Alam naman po niya yata yung gagawin niya, tita eh. Basta, ako na po bahala. O siya, sige na Vince. Turuan mo na siya doon, ha? At piaasikasuhin pa ako. Tapos ikaw, Ellie, halika rito. May gagawin tayo. Tita, ano po yung sasakyan na yun? May mga bagong baboy po ulit? Wala Nakarinig ka lang na sasakyang huminto. Mga baboy na agad. Hindi pa ako sumunod dun sa kanya dahil dumungaw pa ako sa punerarya. Dun kasi huminto ang parang sira-sira ng sasakyan at may inilabas silang katawan ng tao. Sa pagkakataong yon, bumukas ang punerarya at may lumabas na matandang lalaki. Oh, sige. Ipasok nyo na yan dito. Ano, sinigurado nyo na ba yan? Hala, bakit parang buhay pa yung babae? Hoy, Ellie! Ano bang ginagawa mo dyan? Salita ako ng salita doon. Wala ka naman pala sa likod ko. Tita, tignan niyo po, Meron silang inilabas na tao galing dyan sa ano Parang hindi naman patay yan anong hindi patay? Tingnan mo, tita. Gumagalaw yung kamay ng babae, di ba dapat patay lang yung dinadala dyan? Oo. Nakita mo ba buhay yung babae? Babae ba talaga yung dinala dyan? Hindi ko nakita Babae nga po, tita. Nasa loob na nga po At saka, ang bilis silang ipinasok doon sa loob. Anong gagawin nila doon kung buhay naman sabi mo? Ay naku, hayaan mo na nga yun. Huwag ka na nga lang mga alam dyan. Baka may ginagawa lang yung mga yan na hindi naman natin naiintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Punerarya yon. Dinadala doon ng patay para ikabaong. Pero bakit ako nakakita ng buhay? At mula nung araw na yon, hindi ko na makalimutan ang pangyayari. Mas lalo pa nga akong napaisip ng kinabukasan. May inilabas ng kabaong mula sa punerarya. Kaya hindi ko maiwasang isipin yung babaeng nakita kong buhay. Baka pinatay nila sa loob at siya ang inilagay sa kabaong. Stoy! Anong sinisilip mo dyan? Kapan pa kita nakikita ang tutok na tutok dyan sa punerarya? Wala lang. Bakit ba? Curious lang ako doon sa mga design ng mga kabaong Ano? Ano yan? Mamimili ka na ba ng disenyo para sa'yo? Malay natin, di ba? May kabaong na kulay pink tapos Hello Kitty yung design. Maganda rin kaya yun. Wag mo nga ako niloloko, Ellie. Wisit ka. Kilala kita, May napapansin ka dyan alam ko yan. Dali na. Sabihin mo na sa akin. Ano pa nakita mo? Magugulat ka, Kuya Vince Nung nakaraang araw kasi, may nakita akong babae dyan. Buhay pa siya, pero parang mahina na. Parang wala siya kakayahang protektahan yung sarili niya Pero alam ko buhay pa siya. Dinali dyan tapos kanina, may nakita ko kabaong na inilabas dyan Sige, palagay mo. Anong ibig sabihin nun? Pinatay nila yung babae? Talaga? Nakita mong buhay? Oo nga. Tsaka, hindi ka ba nahihiwagaan dyan sa punerarya na yan? Shhh! Huwag ka maingay. Mamaya marinig ka ni Kevin diyan pa naman nagtatrabaho yung tsuhin nun. Ha? Tsuhin niya? Matandang lalaki lang yung nakikita ko dyan Wala naman lalaki dun. Ako rin naman. Wala rin akong ibang nakikita dyan maliban dun sa matandang lalaki. Di ba? Tanungin mo nga dyan kung talaga nagtatrabaho yung tsuhin niya dun. Sige nga, matanong nga. Tol? Kevin? Tol, diyan ba nagtatrabaho sa punerarya yung tsuhin mo? Hindi na ngayon. Bakit? Umalis na ba? Noong nakaraang linggo pa yun At saka, hindi pala siya umalis. Kinuha lang. Kinuha? Anong ibig mo sabihin kinuha? Ewan ko. Basta okay pa naman siya nung kausap nung sinabi niya sa akin na naghahanap daw kayo ng helper dito. Tapos ng linggo, bigla siyang kinuha ng tsahin ko dyan Gabi yun. Kaya hindi niya na siguro napansin. Tapos kinabukasan, nandito na ako. Talaga? Ano to nangyari? Kwento mo naman sa amin Mahilig ka din sa chismis, no? Grabe ka naman. Ano ka ba may gusto lang akong alamin? Kung ayaw mo, hindi iwag. Oo na. Bali yung punerarya na yan, hindi naman talaga madalas puntahan ng mga taga rito kapag may patay sila Ang lumalapit lang dyan, madalas galing pa sa ibang lugar.
Kaya nga yung mga pumupunta dyan, halos hindi kilala ng mga tao eh. Palagay mo, punerarya ba talaga yan? Tsaka kasi nagtatrabaho yung tsuhin mo di ba? Ano ba meron dyan sa loob? May kinukwento ba siya sa inyo? Curious ka kung ano meron sa loob? Ano, pasukin natin. Uy, wag na ikaw na lang. Curious ka eh. Wag na lang Tsaka, baka kasi ako nagtatanong, di naman importante yun Malinaw na wala nakakaalam kung ano talaga meron sa loob niyan. Maliban na lang sa mga kabaong dyan. Kasi kung may gusto silang makaalam talaga, lumabas sana yung tsuhin ko na matino yung pag-iisip niya. Kaso hindi Hindi na nga siya makausap ng maayos. Kaya tama naman ako, di ba? Kung curious ka, pasukin natin. Sasamahan kita. Tapos iiwan ka niya kapag nasa loob na kayo. Sana nga hindi na lang ako nagtanong Pero at least may conclusion na ako Pero di ko sasabihin kung ano yun. Paala nga kayo, dyan na kayo. Malinaw naman sa akin na nagbahagi si Kevin ng kung anong alam niya. May punto rin siya at baka nga ganon. May sikreto talaga sa loob na hindi pwedeng malaman ng mga taong nasa labas. Kaya ganon lumabas ang tsuhin niya. Ewan ko ba, may ugali talaga ako na kapag may tanong ako, hirap akong tumigil hanggat hindi ko nalalaman ang sagot. Sabi nga ng mama ko noon, nung buhay pa siya, baka raw sa sobrang agresibo ko sa paghahanap ng sagot sa delikadong tanong, mapahamak daw ako. Halimbawa na nga lang talaga ang meron sa punerarya na yon. Tapos isang araw, nasaktuhan na lumabas ako ng bumukas ang punerarya. Kinabahan ako nang makita kong nakatingin sa akin ng diretso ang matandang lalaki. Pero itinago ko ang kaba ko at pinili ko siyang batiin. Lolo, magandang araw po. Magandang araw din, Iya. Mag-iingat ka ha. Dahil merong matang nakamasid sa'yo. Po? Huwag na huwag mong babaliwalain yung sinabi ko. Pagkasabi niya nun, pumasok agad siya sa loob. Ako naman ay nagpalinga-linga sa paligid. Wala akong nakitang iba na nakatingin sa akin. Yung mga kasama ko nasa babuyan at nagpapaligo ng mga baboy. Ang tiyahin ko naman nasa loob ng bahay. Kaya hindi ko makita kung ano ang sinasabi niyang matang nakamasid sa akin. Hoy, Ellie! Ellie, halika nga dito! Ay, nandun ka na naman. Pumasok ka nga rito. Halos nasa tapat ka na ng punerarya tita, lumabas po kasi yung matanda Kaya binati ko lang po. Tapos ayun, pumasok na din po siya agad doon sa loob. Hiyaan mo na yan. Pumasok ka na dito sa loob. May papalista ako sa'yo sige po, tita. Nauna siyang pumasok sa loob. Ako naman ay sandali pang tumingin sa punerarya. At dahil sa pagtingin ko roon, may nasulyapan ako at hindi ko napigilang sundan yon. Pero nang sundan ko ito ng tingin at makarating ako sa bandang yon, biglang humigpit ang damit ko sa leeg. Napahawak ako doon at nagpumiglas. Nang makaharap ako kung sino ang humila ay si Kevin pala. Nasa kabilang bakod siya at halatang inabot lang niya ang damit ko. Aray ko! Bitawan mo nga yung damit ko! Ano bang trip yun? Masakal ako doon Anong ginagawa mo dyan? Gusto mo yata makatay Dito ka. Ano ba? May sinusundan lang ako. Meron ka nga sinundan. Alam mo ba mahirapan ka na makalis dyan? Oh, teka. Huwag kang hakbang, mahulog ka Napatingin naman ako agad sa tinuturo niyang paanan ko. At nagulat ako nang makitang may butas pala doon. Puro yero ang nasa ilalim nito. At ang pinagtataka ko, nakarating ako doon kanina na parang wala naman yon. Malaya akong nakahakbang tapos biglang may butas pala doon. Oh, paano naman nagkaroon ng butas dito? Sigurado ako sugat-sugat ka dyan kapag nahulog ka. Hindi ka na rin makakabalik. Saan ka ba dadaan sa tingin mo? Oo nga Saan nga ba ako dadaan doon? Wala akong mahahawakan doon Tapos tignan mo, yari ka sa mga ahas doon Lalo nga akong nataranta nang makita ko ang ahas na gumagapang palapit sa akin. Nasa kabilang bakod si Kevin. Yung bakod na namamagitan sa babuyan at punerarya. Kawad lang yun sa taas at baba. Hinaluan ng kawayan tapos may mga baging na nakalingkis sa mga yon.
At dahil nga sa sobrang pagpapaniko, muntik na akong mahulog sa butas. Mabuti na nga lang nahawakan ulit ni Kevin ang damit ko sa likod, dun sa bandang bato ko. Yun nga lang, nasakal naman ako kaya halos maipit ang boses ko sa kakasigaw. Tol! Tulong! Para mabibitawan ko siya! Nasasakal na siya, oh! Uy, Ellie, ano ginagawa mo dyan? Tol! Tulong! Bilis, Tol! Teka, iikot ako. Wala kang dadaanan dyan! Dito na lang sa taas! Akyatin na lang tapos silahin siya! Meron parkour eh. Kaya yan! Ako nga! Hawakan mo siya dito sa baba! Teka, hilahin ko ha! Ayan! Bilis! Abutin mo! Bakit mo ba sa tabi tinahawakan? Nasasakal siya, oh. Basta't bilisan mo na lang ako ni aakyat! Oo, ito na. Mga hayop talaga kayo! Kunin niyo nga ako dito! Naramdaman ko nga yung pag-uga ng bakod na kawayan. May humawak sa buhok ko dahil hindi nila ako maabot sa kinaroroonan ko. Yun ang hinatak pataas ni Kevin na hanggang sa naabot niya pati balikat ko. Tapos niyapos niya na lang ako para tuluyan akong makuha mula doon. Muntik na nga maabot ng ahas ang pa ako. Mabuti na nga lang nakaangat ako agad. Yun nga lang, nahulog naman kami sa kabila kung saan nasa babuyan na kami. Tol! Bakit hindi mo na kami sinalo? Mali, hindi ko kayo kaya, no? Aray ko, ang sakit ng likod ko. Lugi ako dun ah. Nahulog na nga ako tapos wala pa sumalo. Dalawa kasi kayo nahulog eh. Tumayo ka na dyan. At saka, Ellie, ano bang ginagawa mo doon? Ba't ka umabot doon? Kasi nga, may nakita akong babae. Tsaka grabe, kailangan niyo talaga ako sa bunutan? Hindi naman kita abot eh. Buhok mo lang yung kaya kong abutin. Ano magagawa ko? Ilang kitang hatakin kaysa naman makagat ka ng ahas, no? At saka hindi ka hantog sa ganyan kung hindi ka makulit, no? Bakit mo ba kasi kailangan puntahan yun? Paano ka nakarating doon? Wala ka naman dadaanan doon eh. Nakapagkataka ka talaga. Ayan, chismis pa more. Ewan ko sa inyo. Pakiramdam ko naubos yung buhok ko sa bumbunan eh. Atakin ka ba naman sa buhok eh? Tinalikuran ko na lang sila pagkatapos noon at bumalik kung nasaan si tita. Pero pagdating ko doon, nadatnan ko siyang tulog na sa mesa niya. Hala, bilis naman ito makatulog. Hindi na tuloy niya naalala na hinihintay niya ako dito. Ay, makainom na nga lang ng tubig. Hinayaan ko lang si tita noon dahil ang buong akala ko, natulog lang talaga siya. Pumunta ako sa kusina at uminom ako ng tubig dahil naroon pa rin yung kaba sa katawan ko at nanginginig pa rin talaga ako. Tinapik-tapik ko muna ang dibdib ko hanggang sa nakaramdam ako ng kirot sa paa ko na para bang dapat kanina ko pa yung naramdaman. Pero nun ko lang talaga napansin. Sakto namang pumasok ang pinsan ko at tinanong niya ako. Ano Ellie? Wala ka ba sugat? Sugat? Parang may nararamdaman nga ako kirot sa paa ko eh. Teka, ala kuya, may sugat nga ako oh. Sinabi ko na nga bang ikaw yung may-ari ng dugong yun eh. Baliw ka, laki niya no? Paano nangyaring hindi mo naramdaman yan? Ngayon ko lang naramdaman eh. Ay, ang sakit nga eh. Doon ko naramdaman ang hapdi ng sugat ko at dugong-dugo nga ito. Saka ko naman napansin ang ibang dugo ko sa sahig. Tumutulo na pala kanina pa pero hindi ko man lang naramdaman. Kung hindi pa nga ako tinanong, hindi ko rin mapapansin. Ano tol? Nandyan ba? May sugat ba siya? Meron tol. Ito oh, sa binti niya. Ito oh, ang laki oh. Tapos ngayon lang niya naramdaman. Ano ba kasi nangyari sa'yo Ellie? Hindi ko maalala kung saan to tumama eh. Patiin nga ako. Naku, ayun lang. Malaki nga. Pero ano naman nakasugat dyan? Hindi naman barbed wire yan eh. Oo nga no. Patingin nga ako. Wala. Parang hindi sugat ng kung ano lang eh. Tol, tiga mo oh. Malaki yung nabaho sa laman niya. Aray, grabe sakit nito ah. Aray ko, parang ngayon ko lang naramdaman yung sakit ng sobra.
Eh bakit ka kasi nandun? Paano ko ba nakarating? At saka paano mo natawid yung butas na yun? Wala ka naman dadaanan sa gilid ah. Hindi ko nga alam. Ang alam ko lang, may nakita ako doon. Gusto ko lang silipin kung ano siya. Wala naman talaga akong balak pumunta doon sa bandang likod na yun eh. Eh pero nga nakarating ka doon. Bakit nga? Nagulat na nga lang ako na nandun na ako. Hindi naman ako kumarap eh. Ang ibig ko sabihin, kumukurap naman ako pero wala naman akong napansin na ganun. Nagulat na nga lang ako nung sabihin ni Kevin na may butas pala dun eh. Tapos ngayon, hindi mo naalalang may sugat ka? Hindi mo man lang naramdaman? Oo, ngayon lang. Eh parang kalmot yung sugat to. Parang kuko to eh. Maliit lang yung barbed wire eh. Tapos ito, malaki oh. Naku Ellie, linisin natin yan. Delikado yan, baka mamaya may infection pa yan eh. Sige na, ako na maglilinis. Ikaw? Ako na no. Baka masakit kang maglinis eh. Ano masakit? Kanina yun no. Kailangan ko lang talagang gawin yun eh. Wala talaga akong choice. Ganun pa rin yun. Feeling ko, pinagtitripan mo lang ako eh. Ba't naman kita pagtitripan? Hindi no. Eh sige na. Ako na yung maglilinis ng sugat mo. Alam ko naman kung paano gamutin yan eh. Hindi na. Kuya Vince, ikaw na lang oh. Ayoko, alam mo naman kayo na ako yun eh, ano ko ba? Ito na nga ako oh. Hahanap ko pa ba na iba? Hindi na nga, ako na lang. Oo nga't abot mo yung paa mo. Pero ang tanong, komportable ka ba sa posisyon mo? Hindi ko na lang siya pinakinggan. Talagang nagmatigas ako at sinikap kong linisin ang sugat ko. Kaso sa sobrang awkward ng posisyon ko, pinagtatawanan talaga nila akong dalawa. Ano? Ang hirap no? Ano ba? Kaya ko to. Umalis na lang kasi kayo dito. Istorbo kayo sa ginagawa ko eh. Paano ko magagamot yung sarili ko kung naiinis ako sa inyo, ha? Sige na, umalis na kayo. Napansin ko ngang umalis sila kaya ako naman ay tinutukan ko ang sarili ko. Mukhang malilinisan ko naman ang sugat ko pero grabe talaga ang hapde. Halos hindi ko kayanin. Dumating pa nga ako sa puntong pinagpapawisan na ako sa sobrang hapde. At yung sakit halos hindi ko makaya. Kaya gusto ko na lang talagang umiyak. Ang buong akala ko kasi talaga, umalis sila. Hindi ko naman alam na dumistansya lang pala sila pero pinapanood pa rin ang ginagawa ko. Oh, ano? Masakit? Dami mo kasing arte eh. May gusto namang gumambot sa'yo, ayaw mo pa. Hindi mo nga kaya yan, ano ka ba? Ano ba? Kaya ko nga to. Eh bakit ba kasi ayaw mo magpahawak kay Kevin? Ano bang iniisip mo kapag hinahawakan ka niya? Siguro may gusto ka kay Kevin no? Kaya ayaw mo lang na mahalata niya. Alala mo talaga kuya, no? Ba't mo ba naiisip yan? Nambabad trip ka na naman eh. Ganyan ka kasi kapag may kasama ka. Okay ka naman kapag wala kang kasama, di ba? Pero kapag may kasama kang iba, lakas mo talagang mang-asar. Oh, mukhang tama naman yung kuya mo eh. Eh bakit nga ba ayaw mo magpagamot sa akin? Marunong naman ako eh. Wala naman ako nakikitang rason para ayawan mo ako. Kasi kailangan mo magkamot. Maliban na lang kung gusto mo talaga ako. Hoy, kapal ng mukha mo, no? Hoy, wala namang kaso kung gusto mo ako, no? Single naman ako. At saka, willing naman ako tumanggap na manliligaw. Grabe, kapal talaga ng mukha mo, no? Ako pa talaga manliligaw sa'yo? Eh, payagan mo na kasi ako. Hindi ko naman susundutin yung sugat mo eh. Ayoko nga, umalis ka nga sa harapan ko. Kaya ko nga sabi to, ako na. Ako na lang. Ako na lang yung gagawa nito. Galit to, galit to. Naamoy ko talaga yung parang totoo yung sinasabi ko. Ikaw, Kevin, naamoy mo rin ba? Oo nga eh. Ako kasi yung ginugusto kaya ramdam ko talaga yun. Mga buwisit kayo, umalis nga kayo sa harap ko. Mga lason. Sobrang napipikon talaga ako nung mga panahong yun pero sila naman tawa pa ng tawa. At dahil nga mataas ang pride ko ay ako talaga ang gumamot sa sarili kong sugat. Pinapahid ko lang yung pawis ko kapag tumutulo na. At nang nalinisan ko ngayon, nilagyan ko na ng gamot at tinalian. Nang puntahan ko naman ulit si tita ay nadatnan kong ginigising siya ni Kuya Vince. Ginugulo pa nga niya ang ilong ng mama niya para lang magising. Oh, ma? Hindi ka naman tulog, mantika. Ba't ganyan ka matulog? Ma, gising na po. Kuya Vince, ito.
Pasukan mo yan, sigurado ako gising yan. Ano yun? Kamangyan to. Naku, ayaw niya ng usok, tol. Baka magalit eh. Hindi yan. Sigurado ako magpapasalamat yan kapag nagising. Naku, maniwala ka sa akin. Sigurado ako magagalit yan. Pero hindi nakinig si Kevin at ginawa pa rin niya ang gusto niyang gawin. Tinapat pa niya talaga ang usok ng sinindihan niyang bagay na parang naaamoy ko sa simbahan ng amoy. At hindi nga nagtagal, nagising ang tiyahin ko. Pero nagulat ako sa una niyang sinabi. Ellie? Vince? Naku, Diyos ko, salamat naman at nagising ako. Diyos ko si Ellie, kinuha ng lalaki. Ma, kalma po kayo. Nandito po si Ellie. Ano po kinuha na lalaki? Nandito siya? Ay, nakita ko siya kanina. Kinuha siya ng lalaki at dinala doon sa likod ng punerarya. Ano? Pero ma, nandito po si Ellie. Pero tama po kayo. Nakuha namin siya doon sa likod ng pulinarya. Tita Alma, nandito po ako. Ellie? Naku, Diyos ko naman, salamat. Ano, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nakita ko yung lalaki kanina, kinuha ka niya eh. Dinala ka niya doon sa likod. Lalaki po? Wala ka sa sarili mo noon. Parang kang inalisin ng ulirat eh. Tapos sumama ka na lang basta sa kanya hanggang doon sa likod. Eh bago pa nga ako makakilos para tawagin ka, parang bigla akong nahilo tapos natumba ako. Eh, sandali nga. Dinala niyo ba ako dito? Eh ma, diyan ka po natulog kanina pa eh. Diyan po kita nakita kanina, tita. Wala ka naman po sa lupa eh. Doon ako napunta kanina. Hinabol kita eh. Hindi lang ako nakatuloy kasi nga bigla akong nahilo. Po, ang gulo naman po ma. Kanina po kasi ang kwento ni Ellie. Pero po siya nakita ng lalaki tapos sinundan niya ito. Tapos ikaw naman po, sabi mo kinuha po siya? Oo, sigurado ako. Nakatayo lang siya dyan sa labas tapos nakita ko nilapitan siya ng lalaki. Hinipan nga niya sa mukha eh. Tapos basta na lang siya sumama ng akayin siya. Ganun po yung ginawa ko. Pero sa pagkakaalam ko po talaga, tita, ako po yung kusang sumilip dun eh. At saka silip lang po talaga yung ginawa ko kasi bigla ko na lang nakita yung sarili ko na nandun ako sa likod. Ako naman po, wala naman po ako nakitang lalaki. Basta nakita ko na lang po si Ellie sa likod tapos muntik na mahulog dun sa butas dun. Buti nga po, nahila ko yung damit niya eh. Ang gulo talaga. Kasi yun naabutan ko, hawak-hawak na ni Kevin si Ellie sa damit eh. Nasasakal na si Ellie kasi umigpit yung damit sa leeg niya. Bibitawan naman siya ni Kevin, mahulog siya sa butas. Nakakatakot naman, tita. Hindi ko alam na nangyayari na pala sa akin yun eh. Basta simula ngayon, Ellie, ha? Huwag ka nang titingin dyan sa punerarya na yan. Pakiramdam ko talaga may kakaiba dyan eh. Hindi ka ligtas kahit sumilip ka lang. Parang ang bilis mong makuha kaya umiwas ka dyan. Kahit tingin, iwasan mo. Opo, tita. Hindi ko na po talaga uulitin yung pagsilip ko doon. Natakot na rin po ako eh. At saka natuto na rin po ako. Talagang natuto na ako. Simula nung araw na yon, iniiwasan ko na talaga kahit pagsulyap man lang sa punerarya. At dahil nga sa ginawa kong yon, hindi kami nagkaroon ng problema ulit sa loob ng 2 linggo. At sa panahong yon, may mga baboy nang lumalaki. Siyempre, hindi pa rin yun pwedeng ibenta o katayan para pagkakitaan. Kailangan pa naming mag-invest ng ilang buwan pa. At sa mga araw na patuloy kaming nag-aalaga ng mga baboy. Iwas na iwas din ako kay Kevin para hindi niya nga ako maasar. Hanggang sa isang araw, nakita ko siyang parang kinakausap yung itim na baboy. Ano? Wala kang napapansin? O sige basta kapag meron, sabihin mo lang sa akin ha. Uy, Kevin, ba't ganyan mo kausapin yan parang tao? Oh, nandiyan ka pala. Di ba lang kita naramdaman ha? Ano ba? Napano ka ba? Bakit mo kinakausap yung baboy? Okay ka lang ba? Concern ka ba sa akin? Oy, hindi no. Wala naman akong pakialam kung mabaliw ka eh. Pero sana wag sa amin no kasi nakakatakot ka. Kasabihin, dinodroga ka namin dito eh. Teka nga, ba't ba kinakausap yung baboy? Bakit? Bawal ba? Kinakausap mo nga yung halaman eh. Baboy pa kaya na may tenga. At saka ikaw, alam mo, chismosa ka.
nakikinig ka sa usapan na may usapan ha. Ano usapan yun ng baboy? Ikaw lang naman yung narinig ko eh. Paano mo nasabing usapan yun? Uy, may usapan kami no? O sige nga, anong usapan yun? May sinabi ba siya sa'yo? Ano, sige, ano sabi niya? Nagkukunwari ka lang doon na nainis sa akin. Pero ang totoo, gusto mo talaga ako. Lagi ka daw niya nakikita nakatingin sa akin mula sa malayo. Tapos sabi niya, nagwagwapuhan ka daw sa akin. Che, lahat na yata ng sakit sa utak kinuha mo na, no? Asyomero ka na, baliw ka pa. Tapos nakikipag-usap ka pa sa baboy. Tapos ang lakas pa ng saltik mo, no? Alam mo, ikaw, Kevin, baka kailangan mo na ng doktor, ha? Ipaayos mo yung utak mo, ang lalaki. Sus, kung ano man meron sa utak ko, ang mahalaga, boosted to, no? Sige na, Misa. Alis muna ako, ha? Subukan mo magsalita dito kay Ellie para alam niya yung pakiramdam kung paano matawag ng baliw. At saka maniwala ka sa akin, Ellie. Sasalita talaga tong baboy na to. Walang baboy na nagsasalita, no? Ayaw mo maniwala, ah. Bahala ka nga. O siya, sige na. Alis na ako. Tapos ikaw lang yung mag-isa dito, ah. Kapag yung baboy na yan nagsalita mamaya, huwag ka sisigaw, ah. Ang akala mo sa akin, duwag? Kahit magsalita pa yan, no? Tsaka wala namang baboy na nagsasalita eh. Uto-uto lang maniniwala sa'yo, no? Tumawa pa siya bago tumalikod. Wala naman talaga akong gagawin sa lugar na yon. Nakita ko lang talaga siyang nakaupo at parang kinakausap yung baboy. Dahan-dahan naman akong lumapit kanina kaya hindi niya ako napansin. Kaya yon ang naabutan ko. At dahil nga umalis na siya at ako na lang ang naiwan doon, napaharap ako sa baboy na yon. Nakatitig din ito sa akin. Ako naman nakipagtitigan din sa kanya. At talagang hindi mawawala sa akin yung pagiging curious sa lahat ng bagay. Kaya naman nagmukha akong timang nang kausapin ko talaga yung baboy. Uy, ano? Totoo ba yung sinasabi nun? Nagsasalita ka daw? Ano yung pinag-uusapan nyo? Chismis mo naman sa akin. Oh, ngayon. Sinasabi mong baliw. Akala ko umalis ka na. Oh, ba't naman ako aalis kung pagkakataon ko lang gumante? Hindi mo ba alam kung papalapit ka kanina? Sinadya ko talaga kausapin yung baboy. Hindi naman talaga nagsasalita yan eh. Inutol lang kita. Wisit ka talaga. Mas malala ka pa kay Kuya Vince eh. Ang dali mo talaga mahulog sa patibong, no? Talagang nakipagchismisa ka talaga sa baboy. Sira ulo ka kasi eh. Hindi ko na talaga alam kung saan ko ilalagay yung inis ko sa'yo. Dapat wais ka. Wala. Mahina ka eh. Lagi ka na lang naiisahan. Ano ba naman yan? Ang boring mo naman kalaban. O baka naman sinasadya mo lang talaga na lagi ako makaisa. Kasi gusto mo lagi ako masaya, no? Naku, nananaginip ka na naman, no? Gumising ka na nga. Lagi kang tulog eh. Kung ano napapanaginipan mo. At saka alam mo kapag nagising ka, masasaktan ka niyan kasi hindi totoo eh. Ay, wow. Ako pa talaga yung binabanatan mo, ha? Hoy, alam mo ba na kaya kong gawing totoo yan? Ngayon pa lang, amoy na amoy ko ng totoo yan eh. Kapal talaga ng mukha mo, no? Naiirita na ako sa'yo eh. Tsaka na nga, kausapin mo na lang yung baboy mo. Yan, ganyan. Ugali mo talaga kapag naasar ka eh, walk out ka agad. Kaya lagi kang talunan eh. Alam mo kapag ako pumatol sa'yo, hindi mo ako kaya, no? O sige nga, patulan mo ako. Magpatulan tayong dalawa. Ayoko nga. Baka mamaya ibang patol yan eh. At saka, huwag mo nga ako sundan. Kapag ginawa mo yan, sasabihin ko talaga yung binibintang mo sa akin. Ikaw talaga yon. Ano? Anong ako yung alin? Alin ba dun? Na ikaw talaga yung may gusto sa akin. Nagbibintangan mo ako eh. Oh, ano? Tama ako, no? Paano kung sabihin ko na totoo talaga yung sinasabi ko? Ikaw kasi talaga yung unang nagkagusto eh. Di kinarushback lang kita. Ay, kakainis ka talaga. Kapal ng mukha mo. Hoy, Kevin, hindi kita gusto ha. Assuming ka. Talaga lang ha. Panindigan mo yan ha. Oo naman. Gwapo ka ba? Lisa nga ako dito, tsaka na. Nagsama kayo niyang baboy mo. Kung ganong klaseng lalaki ang makakausap niyo, posible rin ba kayo magkagusto? Dahil sa totoo lang, nasa punto na ako na pinipigilan ko lang yung sarili ko. Ayoko kasing dumating yung araw na mapatunayan niyang totoo yung sinasabi niya. Mataas ang pride ko, kaya ayokong ganon ang maging resulta. Alam ko kasing kapag ganon, talo ko. Hindi kasi pwedeng ako yung unang nagkagusto. Lalo na't hindi ko alam kung sino talaga ang unang nakaramdam sa amin ng ganon. At sa paulit-ulit niyang pangaasar sa akin,
nakakaramdam na rin ako ng kakaiba tungkol sa kanya. May mga pagkakataon na kapag hindi ko siya nakikita sa paligid, hinahanap siya ng mga mata ko. Sobrang lakas kasi ng dating niya pagdating sa pang-aasar. Yung tipong mapipikon ka pero may maiiwan talaga siyang pakiramdam. At kapag naaalala mo, hindi mo na lang maiwasang mapangiti minsan. Kakainis. Hindi dapat ganito yun eh. Ba't ba kasi kailangan ganito? Kakainis talaga. Tapos wala pa akong makausap. Oh, ay tita, hindi ako kausapin mo. Ay, tita naman nagulat ako sa'yo eh. Nabasag ko tuloy yung baso. Ay, no ka ba? Isang baso lang yan. Kung naghahanap ka ng kausap, nandito naman ako. Eh, ba't hindi mo ako subukan? May problema ka ba sa sarili mo? Problema sa sarili? Ay, nako. Paparating ka pa lang, pabalik na ako, no? Yung pinagdadaanan mo, dati ko na rin yung pinagdaanan. Dumaan din ako sa ganyang edad, kaya alam ko yung mga ganyang pakiramdam. Ano po ibig niyo sabihin, tita? Nagkakagusto ka kay Kevin, no? Hindi po, no. Ba't ko naman magugustuhan yun eh? Kapal ng mukha nun. Wala nga siyang ginawa sa akin araw-araw kundi asarin ako eh. Lagi niya kaya akong binibisit, tita. Wala na ba siya ibang nakikita kundi ako lang? Kakainis kaya, bawat galaw ko, parang binabantayan niya eh. Tita, kasama ba yun sa sahod niya? Hindi, pero kasama yun sa pagiging binata niya. Tita, hindi ko naman siya gusto eh. Ba't malagi niya sinasabi na gusto ko raw siya? Ano ba yung basihan niya dun? Ellie, alam kong inosente ka pa sa mga ganong bagay. Pero yung puso mo, ayan kumakatok na. Gusto nang pumalag niyan eh. Minsan kasi, yung inis may halong saya yan. Tama ako, hindi ba? Inis na may halong saya? Oo, naiinis ka. Yun yung pinapakita mo sa kanya eh. Pero sa likod ng ekspresyon na yan, alam mo namang masaya ka. Napapasaya ka niya. Wala naman niyang pinagkaiba sa ginagawa niya. Alam niya sa sarili niya na siya yung unang nagkagusto sa inyong dalawa. Gusto niya po ako? Basta kapag lagi ka napapansin ng lalaki, ay naku, may gusto yan sa'yo. Maraming uri ng pagkagusto, ha, Ellie? Pero pareho lang ang pinanggagalingan yan. Gusto ka niyang asarin kasi natutuwa siya sa reaksyon mo. Pwede rin namang gusto ka niyang asarin kasi yun yung paraan niya para iparamdam sa'yo na gusto ka niya. Pwede rin gusto ka niyang asarin para makuha yung atensyon mo. At higit sa lahat niyan, gusto ka niyang asarin dahil alam niya, nakikita niya na ganun yung paraan para makuha ka. Paano naman po niya naiisip na sa ganun paraan niya ako makukuha? Itanong mo sa sarili mo. Sa paraan ng pang-aasar niya sa'yo, hindi mo ba nagugustuhan yun? Paano kung dumating ang araw na hindi na siya nang aasar? Sa tingin mo ba makakaramdam ka ng kapayapaan? O baka naman malulungkot ka? Ang mga lalaking yan kasi minsan, ginagamit niyang pang-aasar para magustuhan sila ng babae. Ito yung mga lalaking hindi marunong manligaw. Parang torpe po. Torpe pala yun eh. Naku, ayos na yan. Kasi naman yung mga lalaking bibigyan ka ng bulaklak, hindi ba? Yun ba yung gusto mo? Yung haharanahin ka pa? Sa panahon ngayon, Ellie, isipin mo nga kapag ginawa yan ng lalaki sa'yo, matutuwa ka ba? Kapag ginawa po ni Kevin yung tatawanan ko talaga siya, tita. Para kasi sa akin, hindi torpe ang lalaking marunong manligaw. Kahit minsan corny ang bulaklak. Pero siguro tama si tita. Mas madaling mahulog ang babae kapag inaasar siya. Kuhang-kuha kasi ni Kevin ang inis ko. Pero pagtalikod niya, napapangiti ako. Wala akong kaedad na mapagsabihan kaya kay Tita Alma ko ikinukwento ang lahat. Tsahin ko siya at best friend ko na rin. Oh, Vince, ikaw na maghugas ng plato, ha? Buong araw humawak ng ballpen at papel si Ellie. Hindi yan pwedeng magbabad sa tubig. Ano ba yan? Mas mahal pa si Ellie kaysa sa akin. Ako na maghugas, tol. Mahal naman kita eh. Huwag na, tol. Ako na lang. Kaya ko na to. Sus, natatakot ka lang sa babuyan eh. Dahil gabi na oh. Kaya nga, tol eh. Kaya nga ako na dito. Ikaw na lang magpakain doon sa babuyan. Ang pagpapakain kasi ng mga baboy talagang kumakain yun ng oras. Sa dami ng alaga namin, matrabaho siya lalo na't niluluto pa ang pagkain nila. Kailangan kasi naming magtipid sa feeds, kaya nangunguha sila ng gabi at niluluto yon.
Tapos ipinapakain sa mga baboy. Hinahaluan din nila ito ng pinong pulbos na galing sa palay. Upa ang tawag doon sa lugar na yon. Matapang talaga si Kevin. Dahil kahit gabi na ay buong tapang pa rin siyang pumupunta doon para pakainin yung mga natitirang baboy na hindi pa napapakain. At kahit paano nagpapakita ako ng malasakit sa kanya. Tinulungan ko siyang magdala ng pagkain doon. Ayan na lang oh. Yung maliit na lang yung dalahin mo. Masyado mabigat to eh. Sigurado ka ayaw mo nang alalay dyan? Basta yan na yung dalahin mo. Walang bahala dito. Mas maganda nga tong nabibigatan ako eh. Tingnan mo. Nakikita yung biceps ko oh. Paano ko mag-i-enjoy yan kung di mo to nakikita? Araw-araw talagang umaandar yung pagiging makapal ng mukha mo, no? Akala mo naman totoong may biceps, payatot ka nga, oh. Stoy, nung unang dating ko, oo. Pero ngayon, hindi na, no? Sige na. Bitbitin mo na nga yan. Oh, nakakatakot yung tunog na yun, ah. Bakit ganyan yung mga aso ngayon? Kapag ganyan yung mga aso, ibig sabihin meron daw aswang. May 2 buwan na yata kayo sa lugar na to. Wala pa kayo alam tungkol sa ganyan? Tungkol saan? Sa lugar na to, na merong aswang. Madalas nilang binibiktima yung mga bago salta dito. Minsan buntis tapos minsan batang maliit. Totoo ba talaga yung mga ganon? Oo naman. Pero kapag nararamdaman ng aswang na hindi ka matatakutin, na matapang yung loob mo, dadalawang isip yun na lumapit sa'yo. Mahiling lang sila sa dubog na tao. Kasi yun yung pinakamadaling kunin eh. Kevin, nga pala, may naalala ko eh. Pansin ko kasi parang hindi ka naman inosente sa mga ganitong bagay. Kaya naisip ko, pwede ko sigurong sabihin sa'yo, no? Kapag naaalala ko kasi, natatakot ako eh. Pero wala pa akong pinagsasabihan nito. Ba't di mo sinasabi? Kung may inaalala ka, dapat sinasabi mo sa akin. Hindi ko naman kasi alam kung may maniniwala sa akin eh. Ang sabi kasi ng matanda dyan sa punerarya noon, mag-ingat daw ako dahil ako na daw yung isusunod nila. May mga mata daw na nakamasid sa akin. Alam mo Kevin, sa totoo lang, nararamdaman ko din yun eh. Pakiramdam ko nga may nakatingin sa akin eh. Minsan nga naiisip ko, baka ikaw yun. Hindi kaya tinitingnan mo ako kapag nakatalikod ako? Wawa, ano yan? Hawak ko ba yan sa'yo? Kung nakukuha mo na yung ugali ko tapos ginagamit mo pa sa akin. Pero mali ka. Hindi mo ako maasahan sa mga ganyan, no? Hindi kasi ako pikunin na kagaya mo. Ano ba hindi kita pinipikon no? Seryoso ko sa sinasabi ko sa'yo. Yun nga yung sabi ng matanda sa akin na may matang nakatingin daw. Kaya naisip ko ikaw yun. Pero paano kung iba yun? Sa palagay mo? Sige nga, seryoso usapan. Kailan ba sinabi sa'yo ng matanda na yan? Nung panahon na nagpunta ako sa likod ng punerarya, bago mangyari yun, may sinabi siya sa akin. Huwag kang lalayo sa amin. Hindi nagbibiro yung matandang yun. Kapag ganyan magsalita, ibig sabihin totoo yun. Merong mga matang nakamasid sa'yo. Pero sino yung sila na sinasabi niya? Alam mo, minsan may mga ritual na ginagawa yung mga aswang eh. At merong kailangan doon. Kadalasan, alay ang kailangan nilang hanapin para matupad yung mga ritual nila. At kadalasan sa alay, inosenteng babae. Ha? May ganun pala? May alay-alay pang ginagawa? Kahit anong oras, pwede ka nilang kunin nang hindi mo namamalayan. Dapat sinabi mo kagad yan eh. Mabuti na lang wala pang humahakbang. Kailan ka ba magbe-21? Malapit na. Sa susunod na buwan na. Pero teka, ano mo nalaman na magbe-21 na ako? Dahil sa edad na 21, kadalasan yun yung ginagawa nilang alay eh. Pero hindi ko talaga alam na magbe-21 ka na pala. Sinabi ko lang yung kabisado kong edad kung kailan sila kumukuha ng alay. At kung ilang taon yung babaeng kailangan nila. Teka nga, bakit ang dami mong alam tungkol sa mga ganyan? Dahil na rin siguro sa kinalakihan ko. Lumaki kasi ako sa ganitong klaseng lugar eh. Kahit sabihin nating hindi ko alam tong lugar na to, alam ko pa rin na merong ganyan. Paano lalabanan yung mga ganun? Paano kapag 21 na ako tapos may kumuha sa akin? Meron talagang kukuha sa'yo, Ellie. Alam mo ba kung bakit? Dahil naglagay sila ng marka sa'yo. Marka? Anong marka naman yun? At saka, saan nila nilagay yun? Yung sugat sa binti mo, yan yung marka.
Hindi ordinaryong sugat yan eh. Hindi yan galing sa kawayan o barbed wire lang. Yung hulma ng sugat galing yan sa kuko. Sa kuko na nila lang na hindi normal. Kumbaga may pagkalimaw kasi malaki yung kuko. Kaya nung panahong yun, naisip ko talaga minarkahan ka. Oh, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi ko alam kung maniniwala ka eh. Isabihin na natin may kababalagan nangyayari dati. Pero hindi pa rin ako sigurado kung bukas yung paniniwala mo sa lahat ng bagay eh. Yung imposible na posible pala. Pero paano yun? Paano ko iiwasan yung ganun? Hindi simple lang. Hindi dumikit ka sa akin. Ano yun? Bakit kailangan kitang dikitan bigla? Paano kung isipin ko pinagloloko mo lang pala ako para gawin ko yun? Eh ikaw bahala. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Suggestion lang naman yan eh. Pero ikaw bahala kung susundin mo ako o hindi. Hindi naman ako yung mapapahamak sa bandang huli, no? Pero nakikita ko namang tama siya. Nararamdaman ko rin yon. Sa kanya palagay ko ligtas ako. Marami kasi siyang alam. At naaalala ko nung nahimatay si tita, siya ang nakagawa ng paraan para magising ito. Nung napunta naman ako sa likod ng punerarya, siya rin ang unang nakakita sa akin at nagturo na may butas na dapat ko sanang aapakan. Marami akong basihan para sabihin sa sarili kung kailangan ko siyang sundin. Halatang halata rin namang may alam siya. Kung sa bagay, dahil araw-araw kaming magkasama sa lugar na yon, lagi naman talaga akong didikit sa kanya. At isang gabi, nang sinamahan ko siya ulit magpakain ng mga baboy, may hindi na talaga magandang nangyari. At ganun pa rin, umalulong na naman ang mga aso. Hala Kevin, ayun na naman yung mga aso oh. Kumalma ka lang. Wala namang kakain sa'yo dito eh. Eh, kapag ganyan ba yung tunog ng mga aso, nakikita nila yung aswang sa paligid? Nakikita at naamoy din. Kaya malaking tulong yung mga aso sa mga tao. Yun yung paraan nila para magbigay babala sa atin na mag-ingat. Sa bagay. Pero teka, tignan mo oh. Nasaan na yung baboy dito? Nakawala ba yun? Oo nga no. Pero hayaan mo. Naniniwala ako bukas nandito na yan. Anong bukas? Ano mo naman nasabi yun? Nawala kaya yung baboy tapos kampante ka pa din? Importanteng baboy sa negosyo yun, no? Hindi pwedeng mawala yun. Teka, sasabihin ko muna kay tita. Agad nga akong umalis sa tabi niya. Plano ko noon pumasok sa bahay at sabihin kay tita na nawawala ang itim na baboy. Pero pagkalabas ko ng baboyan, papunta na sana ako sa bahay ay biglang may humarang sa akin. Isang nakakatakot na nilalang. At dahil doon, napasigaw ako at napaupo sa basang sahig. Kevin! Kevin, tingnan mo! Lumayo ka sa kanya! Huwag na huwag kang hawak sa kanya! Paano nga? Lumalapit siya sa akin eh! Kunin mo ako dito! Isang malaking halimaw ang nasa harapan ko. Magkahalo ang amoy nito sa formalin at nakakasulasok na parang nabubulok na laman. Tumutulo pa ang napakalagkit nitong laway at mabibigat ang hakbang nito sa sahig. Ako naman, atras ng atras dahil hirap akong tumayo para takasan siya. Halos mawala na nga ng lakas ang mga binti ko, kaya wala akong magawa kundi gumapang paatras. Pero si Kevin, binato niya ng planggana ang aswang na yon. At dahil umilag ito ay nagkaroon siya ng pagkakataong hatakin ako patayo. Bilis! Bilis! Dito! Peste! Tulong! Pahingi ako na itak! Vince! Tulong! Kuya! Tita! Tita, tulungan niyo kami dito! Bilis! Pumasok ka dyan! Ano? Papasok ako dito sa kulungan ng itim na baboy? Paano ako makakatakas kapag pumasok ako dyan? Basta pumasok ka lang. Sundin mo ako. Magtiwala ka. Halos itulak niya nga ako papasok sa loob. Wala na rin akong nagawa noon kahit tumutol pa ako. At nang maipasok niya ako sa kulungan ng itim na baboy, agad niya itong isinara at hinarap ang nilalang na yon. Sige, kunin mo siya at tignan natin kung kaya mo. Hoy Kevin, ba't mo inuutosan yan? Paano ko kaya niya? Dali-dali niya lang ako kunin dito. Hindi mo siya kaya protektahan habang buhay laban sa akin. Kayang-kaya rin kita patayan, alam mo yan, hindi ba? Bakit hindi mo ako subukan? Huwag ka puro salita. Kailangan ko yung babaeng yan. At kung ikaw ang hatlang sa mga plano ko, pues, ikaw yung unahin ko burahin sa mundo! Sumigaw ako ng malakas nang iangat ng nilalang na yon ng kamay niyang may mahahabang kuko.
Kitang-kita ko ang anyo niya dahil may ilaw sa loob ng baboyan. Pero bago pa niya maihampas ang mahahabang kuko kay Kevin, biglang sumigaw si na Tita at Kuya Vince. Ay, Aswang! Lumayo ka sa kanila! Ellie! Kevin, si Ellie! Ligtas mo siya! Kailangan ko lang po na itak dito! May dalawa pa! Hindi na rin sayang to para magipagkain ko! Tita! Tita, bumalik na lang po kayo sa bahay! Kapag lumapit po kayo dyan, masasaktan po kayo! Ma, tumakbo ka na po. Ako na bahala sa kanila dito. Sa tingin mo ba kaya ko kayo pabayaan dito? Hindi ko kayo iiwan dito ni Ellie! Pero kailangan niyo na po umalis. Si Ellie hindi po masasaktan dito. Ligtas po siya. Pero kayo, delikado po kayo dito. Ang sarap nyo talaga paglaruan mga tao! Ang sarap gamitin ang mga emosyon nyo! Sige, dito kayong lahat at huwag kayong mag-iwanan! Ma, umalis na po kayo, ma. Kevin, ito yung itak ko. Sige, ihagis mo lang, tol, tapos umalis na kayo. Yung aswang hindi pa rin talaga gumagalaw. Tawa lang siya ng tawa at hindi ko akalaing nagsasalita pala siya kahit ganun ang anyo niya. Sa kilos niya halatang minamaliit niya ang mga tao. Pero nang ihagis ni Kuya Vince ang itak sa sahig, nasalo ito ng paa ng aswang. Nakaramdam ako ng panlulumo. Kahit nga si Kuya Vince halatang balisang-balisa sa sitwasyon. Pero si Kevin, kalmado pa rin. Buises, sorry, tol. Sige lang, balik kayo sa loob ng bahay. Kaya ko na to. Basta't malapit ako sa itak. Ayos na yun. Paano kita iwan kung nakikita kitang delikado ka dyan? Kasi hindi madali yan eh. Basta't unahin mo lang yung mama mo. Magtiwala kayo. Hindi masasaktan si Ellie dito. Kailangan sundin niyo ako. Kasi kung pagbabasihan niyo lang yung nararamdaman niyo, mahirapan talaga ako nito. Sige na, Vince. Unahin mo na yung mama mo. Buisit, ang hirap tol. Pero sige, may tiwala ako sa'yo. Isa ko yan eh. Ma, halika na. Wala pa akong ginagawa, natataranta na kayo! Ang sarap yung panoorin lahat! Pero sa tingin nyo, hayaan ko ba isa sa inyo makatakas dito? Hindi mangyayari yan! Pagkasabi nun ng aswang ay umalis na sina Kuya at Tita. Habang tumatakbo sila palayo ay bigla itong kumilos para habulin sila. At doon mabilis na kumilos si Kevin at dinampot ang itak. Parang nadismaya pa siya nang mapansin niyang nabasa ito. Buises, nawala pa yung pangotra dito. Hoy! Ako yarapin mo, kumag! Tita! Bilisan niyo! Nasa likod niyo siya! Huli kayo! Nang habulin sila ng aswang at muntik na silang maabutan ay may biglang nangyari. Narinig ko ang isang malakas na angil ng malaking baboy. Isang halimaw na baboy ang biglang dumating at tumalon sa nilalang na yon. At dahil doon, hindi na nito naabutan si na Tita. Natumba silang dalawa sa sahig at sumigaw si Kevin kina Kuya Vince na magmadali. At sa pagkakataong yon, nagsimula ng mag-away ang dalawang nilalang. Itakas mo siya, Kevin! Ako na bahala dito! Maraming salamat, Arya. Mabuti dumating ka. Ellie, halika na. Lumabas ka na dyan. Nagsasalita siya? Dahil tao din yung mga yan. Sige na, huwag mo na isipin yan. Kailangan na natin makalis dito. Tara na! Mabilis akong lumabas sa kulungan ng baboy nang buksan niya ito. Nag-iba kami ng daan at umikot kami sa bandang likod. Ang masaklap pa doon, muntik pa akong mahulog. Mabuti na nga lang nahawakan niya ako. Sa likod kasi medyo may pagkabangin at makahoy at mabato sa ilalim. Pero may parte namang pwedeng apakan, kaya nakaikot pa kami hanggang sa makarating kami sa bahay. Dala-dala pa rin ni Kevin ang itak. At kahit nasa labas pa lang kami ng bahay, narinig ko na ang malakas na iyak ni Tita Alma. Natahimik lang siya nang kumato kami ni Kevin. Tol! Tol, buksan mo yung pinto! Bilis, Tol! Nandiyan ako. Salamat na dito kayo. Bilis, papasok na. Tara na, Ellie. Pumasok ka na. Oo. Ay, Diyos ko, Ellie! Mabuti nandito ka na. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina. Tita, sobrang takot na takot nga din po ako eh.
Ang hirap talaga magtiwala sa mga sinasabi ni Kevin pero tama siya, tita. Basta sa susunod kapag nangyari ulit to, kung ano yung sinabi ko, sundin nyo na lang po ah. At sa susunod yung itak, lagyan mo ng plastic. May plastic to tol eh. Tinanggal mo naman. Oh, tinagal ko habang tumatakbo ako eh. Naisip ko para magamit mo kaagad. Kasi yung nasa plastic, may pangontra kasi ako dun eh. Oh, hindi ko na maalam tol eh. Pasensya na talaga. Pero grabe, ang bait na kapalaran sa atin. Ang dami natin kapalpakan pero nandito pa rin tayo oh. Pero hindi pa rin natin sigurado na ligtas tayo. Nag-aaway pa sila dun sa labas. Pero, sandali Kevin. Yung isang nila lang yung malaking baboy na halimaw. Tinawag mo siya sa pangalan ng babae, di ba? Tapos kinausap ka pa ng nilalang na yun? Hindi ba't sinabi sa inyo na may-ari dito na espesyal yung baboy na yun? Yung itim na baboy? Ano? Siya yung biglang sumugod doon sa isang aswang? Ang itim na baboy na inaalagaan dito sa baboyan, isa yung aswang na awok. Isang babaeng awok siya at meron siya katawang tao. Pero hindi niya ginagamit dahil mas pinili niya maging baboy. Oh, pero bakit? Meron siyang rason. Pero hindi ito yung tamang panahon para pag-usapan yun. Ang importante dito sa loob ng bahay, ligtas na tayo. Hintayin na lang natin matapos yung laban nila sa labas. At sana, hindi na siya madaya ng taman na yun. Taman? Taman yung tawag sa nilalang na yun? Bakit alam mo yung mga yan, Kevin? Hindi sumagot si Kevin sa mga tanong ko. Kung sa bagay, gaya ng sabi niya, hindi yun ang panahon para pag-usapan ng mga bagay na yon. Kailangan naming sulitin at i-relax ang sarili namin sa ligtas na lugar na meron kami. Kumilos naman si Kuya Vince at kumuha siya ng tubig. Ang unang binigyan niya ay ang mama niya. Pagkatapos ay ako naman, para makabawi kami mula sa takot. Pinakinggan lang namin ang away sa labas. Puro angil na nakakakilabot ang naririnig namin. Hanggang sa hindi nagtagal, narinig namin na parang may tumakas. Siguro dahil dihado kaya lumayo na. Hindi namin alam kung sino yon o kung anong klaseng nilalang ang tumakas. Ang kakampi ba namin o yung kaaway namin? Oh, tumahimik na. Tumigil na ba sila? Sa pagkakarinig ko, parang may tumakas. Mukhang may nadehado kaya tumakas. Sana hindi yun yung awok. Dahil kung siya yung madehado, malaki yung posibilidad na kakatok o kakalabog yung isa sa mga pinto sa bahay. Ibig sabihin sasalakay sa atin yung aswang na taman. Teka nga, ano ba klaseng nilalang yung taman na yan? Isang uri yun na aswang na kumakain ng bangkay. Pero mas gusto niya yung manghuli ng buhay bago papatayin niya. Gagawin bangkay bago niya kainin. At ganun yung gagawin niya sa akin? Tama ka. At yung mga katulad mo yung makapagbibigay sa kanya ng mas malakas na enerhiya. Babaeng inosente. Para kasi sa kanya, bagong-bago yun at hindi pa gamit. Mas bago, mas malakas ang enerhiya na kukuha niya. At mas magiging agresibo pa yan kapag umantok ka sa 21. Lalo na't namarkahan ka niya. Hindi yan mapapakali hanggat hindi kanya nakukuha. Dahil parusa rin kasi sa kanya yung marka eh. Hinahatak siya nito. Kaya mas lalo siya nagiging agresibo. Anong marka? At saka saang marka? Anong minarkahan, tol? Bakit hindi ko alam yan? Naalala mo ba yung sugat sa binti niya na parang galing sa kuko? Yun yung marka. Yun yung marka? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagkaroon ng sugat na galing sa kuko yun eh. Wala naman ako nakita kahit ano. Ganun talaga yung kakayanan ng mga aswang. Mahirap intindihin, mahirap ulaan. Pero kaya nilang gawin yun. At para hindi ka malito, maniwala ka na lang para makapag-ingat ka. Mas mahirap kasi kapag hindi ka naniniwala eh. Tapos paulit-ulit yun nangyayari sa'yo. Ay paano yan? Malapit na yung birthday ni Ellie. Malapit na siyang mag-21. Eh, sandali nga. Parang 3 linggo na lang yun eh. Ako, paano kaya kung umalis na lang tayo dito? Pero paano ibabayan natin? Ganun pa rin po yung mangyayari. Aalis kayo kasi 21 siya. Tapos kailan kayo babalik? Kapag 22 na siya? Ganun pa rin ho yun. Hahabulin pa rin siya kasi lagpas 21 na siya. Ano gagawin namin? Lalabanan. Kailangan mamatay yung aswang na yun. Nakalimutan niyo na ba na may itim kayong baboy? Naalala niyo ba yung ginawa ko kanina? Na pinasok ko siya sa kulungan na itim na baboy? Tapos sinabi kong ligtas siya doon?
nasabing maliligtas siya dun? Dahil pinoprotektahan kayo na itim na baboy. Dahil kayo yung bagong nag-aalaga sa kanya. Kapag nakapasok kayo sa kulungan na itim na baboy, kahit sinong malakas na aswang, hindi kayang kunin ng biktima doon. Pinakaligtas na lugar yon, malit nga lang. Kasi kung walang proteksyon yung kulungan niya, sigurado ako kanina palang nakuha ng aswang na yun si Ellie. Nangaasar lang yung aswang na yun eh. Pero ang totoo, namumroblema talaga yun kung paano madadaklot yung biktima niya. Sabay-sabay na lang kaming napabuntong hininga. At kinabukasan nga, pagdating namin sa baboyan ay maraming kulungan ang sira at maraming baboy ang nakawala. Mabuti na lang hindi lahat nasaktan. Pero may isang napilayan at kinuha yon ni na Kuya Vince. Naku naman, mahihilot pa kaya yung paa niyan? Siguro, na-dislocate lang yata yan. Tingin ko, kaya ko namang ibalik yan eh. Yung itim na baboy, nandito na siya oh. Nakabalik na siya. Yung itim na baboy. Hindi ako makapaniwala na ganun yung ginawa niya para sa atin. Naku, gutom na siguro yan. Kailangan niya na ng pagkain. Ako na muna magpapakain sa kanya, ha? Sige po, ako na rin mag-aasikaso sa baboy na to. Kawawa naman eh. Kitang-kita ko kung paano magpasalamat si tita sa baboy na yon. Pinapakain niya ito, kinakausap at alagang umiiyak pa siya. Naiintindihan ko naman kung bakit gano'n ang tiyahin ko. Hindi kasi biro ang takot na naramdaman niya kagabi. Yung baboy naman, kumakain lang. Kumakain siya sa malinis na kainan dahil binago na ng tiyahin ko ang pinagkakainan niya. Wala na itong pinagkaiba sa gamit namin. Mas malaki lang ang sa kanya dahil planggana nga yun. Alam ko naiintindihan mo yung sinasabi ko, ha? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pagliligtas mo sa amin kagabi. Ang sabi kasi ni Kevin sa akin, may kakayahan kayong maging tao. Pwede mong gawin yun para naman makilala ka namin ng maayos. Itatrato ka namin na kagaya namin. Kapag po ba ganyan siya, tita, hindi siya makakapagsalita. Pero bilang halimaw na baboy, kaya niyang magsalita eh. Wala naman kasing malinaw na sinabi sa akin si Tandang Garok tungkol sa kanya. Pero tama yung sinabi niya, Ellie. Kaya talaga niya tayo protektahan. Pero kaya po niyang magsalita eh. Di ba, Arya? Di ba yan yung pangalan mo? Yun yung tawag sa'yo ni Kevin kagabi. At saka di ba nakausap ka niya? Kami, pwede mo rin ba kami kausapin? Kasi nagtataka ako kung paano kanya naiintindihan eh. Umaga kasi ngayon, Ellie. Baka hindi pwede sa kanya yung magpalit ng anyo bilang tao. Kasi naman, hindi ko rin alam kung gusto niyang magpalit ng anyo. Pero gaya nga ng sabi ko, kung gusto mo maging tulad namin, ayos lang ha. Pwede ka kumain kasabay namin. Wala namang problema yun. Itatrato ka namin bilang pamilya. Patuloy lang sa pagkain ng baboy na yon. Wala kaming nakitang dugo mula sa kanya. Pero ipinapakita niya sa amin na naiintindihan niya ang sinasabi namin sa paraan ng pagtingin niya. At pagkatapos nga niyang kumain, agad namin siyang binigyan ng tubig ng tiyahin ko. Pagkatapos pinaliguan siya, nilinis ang lugar niya at pinatuyo para maging komportable siya. Si Kevin naman, naibalik niya sa dati ang paa ng baboy na hinilot niya. Pati nga sa ganung bagay, talagang may alam siya. Ayan, pahinga ka na lang muna ha. Sigurado ako magiging okay ka din. Oh, grabe ito, ang galing mo. Hindi na lang kapagtataka kung paano mo naging kaibigan ng lahat ng baboy eh. Ganun talaga. Alam mo, yung mga baboy na to, wala namang pinagkaiba sa atin bilang may buhay eh. Mga buhay din sila. Nakakaintindi din sila ng sinasabi natin. Kaya yung mga hayop, di ko talaga tinuturing yung iba. Tinuturing ko silang kaparehas lang natin na may buhay. Kaya nga eh. Kaya nga minsan nakikipag-usap din ako sa mga hayop pero hindi kasing solid mo. Iba ka eh. Mapapansin mo talagang naiintindihan ka ng mga hayop at parang naiintindihan mo din sila. May kapangyarihan ka na ba na kaya mo silang intindihin? Hindi naman siguro. Sanay lang talaga ako mintindi ng mga hayop. Nababasihan ko kasi yung mga sinyalis eh. Sa galaw nila, sa reaksyon. Nababasa ko kung anong gusto nila iparating. Kumbaga, malakas yung intuition ko sa mga hayop.
Kaya mabilis ako nakakaunawa. Pero yung malaking baboy kagabi, nagsalita yun eh. Narinig ko talaga. Pero kanina, Kevin, kinausap ko, ayaw naman niya magsalita. Tol, ano ba yun? Nakita mo na ba nagaan yung tao yun? Sabi mo kasi nagaan yung tao yun eh. Oo, babae siya. Katawan dalaga. As in, dalaga maganda talaga. Talaga? Maganda? Oo, maganda siya. Nakausap mo na siya ng ganong anyo? Kailan pa? Gabi rin yun eh, kapag hindi kita kasama. Dahil sa sinabi niya ay hindi ko naman naiwasang mapairap. Tapos napansin ko pa yung pinsan ko na parang natatawa na naman. Hindi ko maipaliwanag pero sa totoo lang nakaramdam ako ng inis. Kaya hindi ko napigilan ang sarili kong mag-walk out na lang. Ewan ko ba pero kapag naririnig ko siyang pinupuri ang ibang babae, naiinis ako. Tahimik lang akong naglakad palayo pero may pahabol pa siyang salita. Teka. Pero syempre, mas maganda ka doon. Ayun oh, napahinto. Huli. Dahil nga sa sinabi niya naapakan yung pride ko. Kaya ang ginawa ko ay nagpatuloy ako sa pag-walk out. Pagpasok ko naman sa bahay, para akong tanga na natatawa-tawa. Pakiramdam ko nga nun, hindi ako normal. Para bang may sakit na rin ako sa pag-iisip. Tapos kapag napagtatanto ko yun sa sarili ko, naiinis ako dahil mukha talaga akong timang. Ay, kakainis talaga. Bakit ba ako naging ganun? Alam ko naman sa sarili ko na awkward maging ganun eh. Tsaka hindi naman bagay sa akin. Ay, naku. Parte ba to ng pagdadalag ako? Sana naman hindi na to kasama. Iinis talaga ako eh. Sana hindi na maulit yun. Bakit ba kasi ako biglang huminto nung sinabi niya? Iya! Sino yung kumakatok? Iya! Pwede mo ba buksan yung pinto? Dahil umaga naman ay binuksan ko nga yung pintuan. Pagbukas ko ay bumungad sa akin ang matanda mula sa punerarya. Nakaramdam ako ng kaba, pero may hawak siyang kwintas. Alam ko kung anong nangyayari sa inyo dyan. Gusto ko lang sana ibigay sa itong... Ito, bilang proteksyon. Protection po? Para saan po? Sa aswang na tamad. Alam kong minarkahan ka niya. Talaga po ba na gusto niyo akong tulungan? Yung markang nakuha ko, galing po to sa likod ng punerarya niyo eh. Kaya hindi ko po alam kung matatanggap ko po yan. Yung itim na baboy na inalagaan nyo. Siya si Arya. Siya yung apo ko. Po? Oo. Naiintindihan ko kung bakit ka nagdududa. Nabiktima ka kasi mismo sa lugar ko. Alam kong may mga nakikita ka rin na mahirap intindihan at kaduda-duda pagdating sa akin. Pero itong proteksyon na ibibigay ko sa iyo, totoo ito. May gusto kong maibalik sa dati yung apo ko na meron sa kanyang tao at hindi na yun limitado sana. Anyong tao po? Oh, Lolo, ba't po kayo nandito? Ay naku, Ellie, pumasok ko na doon sa loob. Bilisan mo na. Manong, pasensya na ho kayo, ha? Kung ano man yung ginagawa nyo, sana hindi po yan tungkol sa ikapapahamak ng pamangkin ko. Pasensya na po talaga kung halimbawa nakaabala kami sa inyo, ha? Sabihin nyo lang ho. Pero hindi po kami masasamang tao. Wala akong sinasabing masama kayong tao. Gusto ko lang tumulong. At kung ano man yung iniisip niyo tungkol sa akin, hindi ko rin naman kayo masisisi. Hindi ko rin alam kung paano ko maipapaliwanag sa inyo. Pero tanggapin niyo itong proteksyon na ito. Ito lang ang pagkakataong makalapit ako sa inyo. Kaya kailangan ko maibigay ito. Ito lang din yung pagkakataon na makalabas ako. At hindi na ito mauulit kahit kailan. Kaya nilulubos-lubos ko na. Kaya pakiusap, tanggapin niyo na itong proteksyon na ibinibigay ko. Lolo Ondil, bakit po kayo lumabas? Delikado po sa inyo yan Oh, delikado? Wala nang dahilan para magpatuloy pa ako sa buhay, Kevin. Kailangan ko to para matapos na ang problema. Naniniwala ako sa kakainan mo.
ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanila tungkol dito. Sige na, babalik na ako sa loob. Sinundan namin ang tingin ng matandang uugod-ugod na bumalik sa punerarya. Pareho kaming nakakunot ang noo at nagtataka sa mga sinabi niya. Pati na rin sa mga sinabi ni Kevin. Sandali nga lang, Kevin. Ano ba yung sinasabi ng matandang yun? Hindi ba siya delikado? Nilapitan na naman niya si Ellie. Delikado po yung ginawa niya. Hindi po delikado kay Ellie pero sa kanya po, oo. Delikado sa kanya? Tapos ako ligtas dun? Totoo yung proteksyon na binigay niya. Hindi masama yung matandang yun. Pero yung lugar na kinaroroonan niya, yun yung delikado. Teka, saglit ka lang. Ang hirap intindihin eh. Sino ba talaga yung matandang yun? At saka Kevin, totoo ba na apo niya yung itim na baboy? Oo. Lolo siya ni Arya. Lolo namin siya. Oh, lolo niyo, tol? Ihiyaan niyo akong linawin ng lahat. Si Arya at ako, magpinsan kami. Si Lolo Unding, lolo namin siya. At isa siyang manggagamot. Yung porinarya na yan, pag-aari ng asong na taman. Pero ang dahilan kung bakit nandun yung lolo ko, dahil sinumpa siya nito. Sa oras na lumabas siya sa porinarya na yan, katapusan na ng buhay niya. At yung pinsan ko naman, nilimitahan ng taman yung kakayanan niya na maging tao. Kaya nananatili siyang baboy. Ang dati may-ari nito, si Tandang Garok. Lolo namin siya sa pamilya. Ano? Kamag-anak niyo si Tandang Garok? Opo, kapatid siya ni Lolo Undin. At isang sakripisyong ginawa niya nang ibenta niya yung lupa na ari-arian niya. Ang dahilan nun, para makabalik sa anyong tao si Arya. Hindi naman talaga aswang si Arya eh. Pinalunok lang siya ng asong nataman ng bato ng isang awok. Akala ng asong nataman panalo na siya doon. Pero ang hindi niya alam, ginagamit lang ito ni Arya para matalo siya. Pinaghandaan namin siya. Kailangan lang talaga na may ibang nagmamay-ari sa lugar na to. Yung magpapatuloy sa pag-aalaga kay Arya dito. At lubos kami nagpapasalamat ng pamilya namin dahil sa ginawa niyo. Pero dahil sa ginawa niyo yun, ang naging kapalit naman nito si Ellie. Minarkahan siya para parusahan kayo. Pero bakit kailangan ibang tao muna yung magmamayari ng lugar na to para maputali sa pa kay Arya? Base kasi sa sitwasyon, parang sinumpa siya, di ba? Oo, totoo yan. Sinumpa si Lolo Undin at si Arya. Sumpa na kahit si Lolo, nahirapan labanan. Pero syempre gumawa kami ng paraan. Mahirap ang solusyon sa sumpa. Kailangan ibang tao yung nagmamayari nito. Swerte na lang kung aalagaan si Arya at hindi ibebenta. Siguro kung hindi kayo nakabili nito, sigurado na ibenta na yung pinsan ko bilang baboy. Pero mabuti na lang mababait kayong tao. Kung tutuusin para kaming nadamay sa gulo ng pamilyang yon. Magkakamag-anak pala sila, pero hindi rin naman namin sila masisisi. Dahil ginusto rin naman naming mabili ang lugar na ito dahil sa negosyo. Negosyo lang naman talaga ang habol namin. Wala kaming alam sa kung ano talaga ang nangyayari. Ano ba naman ang alam namin sa mga kababalaghan? At dahil nga nangyari na ang lahat, inintindi na lang namin ang sitwasyon. Dahil nga bawal lumabas ang matanda mula sa punerarya. Kinabukasan nakita namin ang bangkay niya sa harapan nito. Nakatihaya na lang siya doon. At doon ko nakita si Kevin sa kauna-unahang pagkakataon na umiyak. At dahil nga namatay ang lolo niya, nakarinig din kami ng iyak ng isang babae. Lolo! Lolo, bakit mo ginawa yun? May babae ba? Hala, bakit wala siyang damit? Teka, kukuha muna ako ng tuwalya ha? Ay, sandali lang, tatawag ako ng ambulansya! Lolo, ito sakripisyo mo. Hindi namin to sasayangin. Pangako po yan. Ipaghihiganti po kita. Kayo po ni Tito. Ipaghihiganti ko po kayo. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay para kumuha ng tuwalya. Pero kumot ang nahata ko. Agad ako lumabas at lumapit sa babaeng nakayakap sa lolo niya.
Ako na lang ang nagtakip ng kumot sa katawan niya at marahan kong hinimas ang likod niya habang umiiyak siya. Magbabayad siya sa ginawa niya. Hayop siya! Gugutay-gutayin ko yung katawan niya, magbabayad siya! Iuwi ko muna siya. Dito ka lang muna. Hindi, gusto ko sumama. Arya, mahina ka pa. Hindi mo kakayanin. Dito ka lang magpahinga kasama nila. Iyak talaga ng iyak yung babae at gustong sumama kay Kevin kung saan man ito dadalhin ang katawan ng lolo nila. Si Tita Alma na lang ang umalalay sa kanya, pati na rin ako. Si Kuya Vince naman, sinamahan si Kevin sa pupuntahan nito. Naaawa ako sa sitwasyon ng babae dahil sobra talaga ang iyak niya. Kahit ako nadadala sa iyak niya dahil sobrang sakit naman talaga ng nangyari sa pamilya nila. Naparusahan sila, nilagay sa sitwasyong wala silang kalaban-laban. Pero sa kabila ng iyak ng babaeng yon, kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. Yung tipong kating-kati na siyang gumante. Pero nung gabing yun, pagkabalik ni na Kuya Vin sa bahay, may sumugod na aswang sa labas lang. Ay naku Diyos ko, nandiyan na siya tapos wala dito si Kevin. Oo nga po tita, baka hindi tayo makaligtas nito. Huwag mo lang huhubarin yung proteksyon. Huwag din kayo lalabas sa bahay kahit anong mangyari. Ipapakita ko sa aswang na yun na hindi niya ako kaya ngayon. Hindi na siya aabot sa birthday mo. Dahil dito pa lang papatayin ko na siya habang wala pa siyang lakas. Hindi niya makakamit yun kahit kailan. Mag-iingat ka sa labas ha. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin. Kahit mahina kami, aanda ka namin tulungan. Ay! Lumabas kayo dyan, Arya! Magtutuos tayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo panloloko sa akin! Hindi ako magbabayad! Ikaw ang magbabayad, hayop ka! Sa galit nga ni Arya ay halos ibag-ibag niya ang pintuan ng buksan niya ito. Lumabas siya at agad din itong isinara para masigurong protektado kami sa loob. Pero si Kuya Vince, binuksan niya ang pintuan. Naiwan lang ang screen kaya nakikita namin ang nangyayari sa labas. Ang sabi ni Arya, sapat na ang walis na nakabaliktad sa pintuan para hindi makapasok ang aswang na yon. Kaya sa pagkakataong yon, pwede naming makita ang mga pangyayari. Pero syempre hindi namin maiwasang matakot. At doon namin kitang-kita ang pagpapalit ng anyo ni Arya bilang awok. Ano? Handa ka na bang durugin kita? Alam kong kabado ka ngayon dahil alam mo sa sarili mong mas malakas ako. Yan ang kapalit ng sakripisyo ng lolo ko. At sa pagbabalik ko bilang katawang tao, may karagdagang lakas akong nakuha. At ikaw, yung lakas mo, kahit kailan hindi mo na makukuha, hindi kita hahayaan! Huwag kang puro salita, Arya! Patunayan mo malakas ka! Sige, halika't lang pasuhin kita! Si Arya ang unang umatake at kitang-kita ko na hirap umiwas ang aswang. Ramdam naming niligtas kami sa lugar na kinaroroonan namin dahil ang lakas ni Arya ay hindi talaga kayang tumbasan ng aswang na yon. Ilang beses niya itong nakalimot at naibalibag. Hirap na hirap itong lumaban at nang tatakas na sana ang aswang na taman, mabilis itong napigilan ni Arya at nilampaso sa lupa. Ulises, saan mo nakukuha yung lakas na yan? Sigurado akong mahina ka habang buhay! Saan mo nakuha yan? Mahina ka dahil gumawa ka ng masama sa iba! At isa pa, patunay lang yan na talagang mahina ka! Kasi nalulusatan ka na akala mong mas mahina sa'yo! Hindi ako mapayag na matalo niyo lang ako ng ganito! Pero wala ka na magagawa dito. Mas malakas yung pisa ko sa'yo. Kung sana nagbigay ka ng sumpa, isinama mo na yung buong pamilya namin. Pero ako, tignan mo ako. Nakapokus ka lang kasi kay Arya at saka kay Lolo. Akala mo hawak mo na sila sa leeg. Hindi mo man lang pinag-aralan yung tungkol sa akin. Bitawan mo ko! At ikaw lalaki ka! Tuturugi kita! Pakilimero ka kahit kailan! Kung alam ko lang nakatukukan nila, isinama na sana kita sa sumpa! Siyempre, ginawa ko ang lahat para hindi mo malata na kamag-anak ako na pamilya biniktima mo! Malakas ka nga pero tanga ka! Pero akalain mo nga naman, natalo pa kita. Nagawa ko pa palakasin yung pizza ko!
At sa pagkakataong to, sisiguruhin kong ikaw ang magdurusa! Nang magsimula ulit ang laban ng dalawang aswang sa labas ay talagang kinakawawa ng awok ang taman. Si Kuya naman, binuksan ang pintuan para makapasok si Kevin. Kalmado lang ito na para bang sanay na siya sa lahat ng sakit na nararamdaman. Tapos dumiretso pa siya sa kusina. Ako naman sinundan ko siya. Nagtataka kasi ako kung ano ang gagawin niya. At hindi ko inaasahan. Ang una niyang hinawakan ay walang iba kundi termos. Ano Kevin? Ayos ka lang? Ayos lang ako. Hindi ko na kailangan lumaban. Nandiyan na yung pinsa ko sa labas eh. Yung resulta ng pinaghirapan namin. Nandiyan na. Sa kabila ng pagiging kalmado niya ay nakikita ko kung gaano kabigat ang nararamdaman niya. Sakto naman sa paghigop niya ng gatas na tinimpla niya ay narinig ko ang isang malakas na lagabog sa labas. Sumunod ang daing ng aswang na parang nag-aagaw buhay na lang. Iniwan ko siya sa kusina at lumapit kina Kuya. At pagtingin ko nga sa pintuan, nakita ko si Arya na nasa anyunan ng tao at nakatayo lang. Pero may hawak siyang ulo ng aswang. Diyos ko, hawak niya na yung ulo ng aswang na taman. Napatay niya yung taman, Kuya. Uy, huwag ka na tumingin. Baka magaya ka kay mama na nasuka din eh. Sa totoo lang nang makita ko yun, halos maduwal din ako. Nahilo ako at talagang hindi kaya ng loob ko ang makakita ng ganun kabrutal na pangyayari. Pero oo, natalo talaga ni Arya ang taman. Umalis na lang nun si Arya at dinala niya ang bangkay ng aswang na yon. Hindi na siya bumalik ng gabing yon at kinabukasan na siya bumalik. Naku naman Iha, bakit naman hindi ka umuwi dito kagabi? Saan ka ba pumunta? Naglakad ka pa talaga sa daan na ganyan na sitwasyon mo. Halika na dito, pumasok ka na. Maraming salamat po. Arya, ito yung kumo to. Itakip mo muna sa katawan mo. Dapat kasi habang madilim pa, umuwi ka na rito eh. Nakikita ka ng mga tao sa labas oh. Ayos lang yun basta't natapos ko yung mission ko. Natapos ko na yung gusto kong gawin. Pwede na akong magbagong buhay at gusto kong puntahan si Lolo agad. Sige, alis tayo mamaya, Arya. Dadalayin kita sa kanya. Gaya nga ng sabi ni Kevin ay umalis sila noon nang makabihis at makakain na si Arya. Kahit paano hindi pa rin normal ang pagkain niya. Pero kaya na niyang mamuhay ng normal na parang tao lang. Gaya nga ng sabi ni Kevin, hindi naman talaga siya dapat aswang. Ginawa lang siyang ganon. At sa loob nga ng 1 linggong wala si Kevin sa poder namin. At wala rin kaming itim na baboy na inaalagaan. Parang nabibingi ako sa katahimikan. Minsan may pakiramdam ako na parang gusto kong umiyak. At nakikita yon ni Kuya Vince. Ang lungkot no. Inasanay ka na kasi sa tao eh. Ay naku Kuya Vince, huwag mo na akong asarin, pwede ba? Di naman ako nang aasar eh. Hindi kita aasarin no. Eh bakit naman kita aasarin kung alam ko mabigat yung loob mo? Iaasarin na lang kita kapag nandiyan na si Kevin. Sinamaan ko na lang siya ng tingin. Lumipas pa nga ang 1 linggo. Bale 2 linggo na yon at nangungulila talaga ako sa presensya ni Kevin. Aba, Kevin, tol, kumusta? May nangungulila na sa'yo dito eh. Minsan nga nahuhuli ko umiiyak na lang mag-isa. Ano ba to si Kuya? Pinagsasapin ito. Asus, hindi ba totoo yung sinasabi ng kuya mo? Hindi ka pa nga ba talaga nangungulila kay Kevin? Tita naman eh, kinukuyod yun ako ng pang-asar ni kuya eh. Tapos dinagdagan nyo pa. Wala na tuloy ako kakampi dito. 3 na kayo, binubuli nyo na ako eh. Kumakain ba siya na maayos? Baka naman kasi pinapabayaan niya na hindi kumakain na maayos ha? Kumakain siya na maayos, tol. Doon nga siya nahilig sa gatas eh. Kulang na lang lumaklak siya ng 5 basong gatas sa isang araw. Favorite mo daw kasi yun eh.
Wala na talaga akong laban nun. Pinagtatawanan na kasi talaga nila ako. Kaya ang ginawa ko, nanahimik na lang ako. Tapos umalis ang tiyahin ko at sakto namang dumating si Kevin. Tahimik siya pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Tila hinayaan din nila siyang kausapin ako. Kumusta? Lungkot natin ah. Kung aasarin mo lang din ako, umalis ka na nga lang. Sus, kaya ka nga nalulungkot kasi wala dito yung nangaasar sa'yo palagi eh. Eh dapat, namimiss mo yun. At dapat handa ka na ngayon sa bagong pang-aasar ko. Sus, hindi na yan tatalab sa akin, no? Tsaka wala akong namimiss. Sus, aminin mo ba naman yan? Sabi daw nila, 2 linggo ka naghirap eh. Grabe, wala pa rin pinagbago, no? Kapal pa rin ang mukha mo. O sige, ano gagawin mo kapag inamin kong 2 linggo nga ako naghirap? Eh di mission accomplished. Ibig sabihin nun, papayag na ako. Papayag na ano? Papayag na ako magpaligaw sa'yo. Visit ka talaga? Hindi ka nahihiya sa sarili mo, no? Kalalaki mo tao, magpapaligo ka sa babae. Tapos ikaw pa yung nagsasabi sa akin na liligawan kita. Eh, ba't ko naman gagawin yun? Ano akala mo sa akin, Timang? Eh, kung ganyan ka, sige. Walang ligaw ang mangyayari. Bahala ka dyan sa buhay mo. Eh di walang ligaw ang mangyayari. Ako pa talaga yung inaamon mo? Ewan ko sa'yo. Bading ka yata eh. Bading ka agad? Eh pero, Ellie, may tanong kasi ako sa'yo eh. Ano yun? Pwede ba kita maging ATM ko? Kapal na mukha mo ah. Ano, gagastosan kita? Anong gagastusan? Eh kapag sinabing ATM, pera na kagad? Eh, ano ba yun? Eh, ATM. Ang tanging mahalin ko ay... Baliw, corny mo eh. Sus, kinikilig ka naman sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. At sa panahon ngayon, kami talaga ni Kevin ang endgame. Wala na rin kaming naging problema tungkol sa aswang. Tuloy lang din ang negosyo ng tiyahin ko. At sa pagkakataong ito, meron na ring asawa ang pinsan ko. Ang tiyahin ko hiwalay na sa kanyang asawang Amerikano. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay. At sana po meron kayong natutunang aral. At sana nakapagtigil-alo din ang kwento kong ito sa inyo. More power po sa channel nyo. At God bless po sa inyong lahat. Babe, ako ba yung ATM mo? Pwede na rin. Ang tanging masasampiga mo? Oo, pwede. Kayo kayang i-comment nyo kung sino yung mga ATM nyo, ha? Shoutout niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Ilagay niyo sa comment section and sabihin niyo na rin sa amin kung ano yung masasabi niyo at naramdaman niyo sa kwento Kwento. natin. Sobrang ganda, no? Kwento, Oo. no? Kahit kami, kinikilig nung ano. Kinilig? Kinilig yung dulo eh. Ayun. Kayo Meron daw. pa tayong hindi nasasagot na tanong. Ayun, ano nga ba yun? Yung edad. Edad. Ano ako, na wala? Ano lang ako. 22 ka. Aminin ko na yung totoo. Oh, sige, ilang taong ka? 21. 21 talaga ako. 21 ka kailan? Ha? 11 years ago? 11 years ago. Hindi. Ako rin 22. 10 years ago. Pero ayun kaya ang totoo, 30, ilan ba ako? 33 ka na. Ganun talaga, no? Pagka 30s ka na, parang nakakalimutan mo na yung edad ko, no? Tumitigil na sa 30 eh. Oo nga. Hindi, talaga nakakalimutan ko. Laging pagka tinatanong, ilan taon na ba ako, babe? Lagi akong tinatanong na gano'n, 33 ka. 33 na ako. Ako 32. Kung meron pa kayong tanong sa amin, comment nyo Comment lang na kayo dyan. down below para masama kayo sa shoutout section namin. Make it interesting para mabilis namin mapansin yung comment nyo. And especially, please, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Please, para una mag-notify sa mga walls nyo and pagbukas nyo ng YouTube and mag-notify sa inyo na meron na kaming bagong upload. Ayun. Ayun. Next time ulit.